Okay, so meron tayong pasyente rito mga kaibigan. Isang Asus X441N, no? No power. So, syempre ang una natin gagawin dito is i-plug in yung charger niya. Baka charger problem lang din siya mga kaibigan, no? Yan. Still, walang light indicator. No power. Gamit tayo ng ibang charger para mas sigurado mga kaibigan. Still, walang light indicator. No power siya. Okay, so si X441N. So buksan natin to mga kaibigan. So kung check natin to mga kaibigan, medyo madumi. And sabi ng client, may history na rin ito ng nabuhusan ng tubig mga kaibigan. So linisan lang muna natin to. Yung fan niya mga kaibigan. And then tanggalin lang muna natin tong block dito para mas makita natin ng malapitan or mas maayos yung estado ng kanyang board. So unplug lang muna natin yung kanyang fan. Then walang light indicators, talagang dead siya mga kaibigan. Okay, so remove lang muna natin to saglit. Oh, may mga ano din mga kaibigan, no? May mga dumi such as ano yan, langgam. Okay, and then try na nga natin i-plug in ulit. Okay, so tinanggal natin yon, yung cover. Merong light indicator. Meron ng light indicator mga kaibigan. Tignan nyo, pakita ko dito sa baba. Yan. So i-plug in natin. Tinanggal natin yung cover kasi medyo madumi din mga kaibigan, no? At syempre, ang problema din dito is meron na ring problema sa kanyang keyboard mga kaibigan. Alam naman natin si Asus, kapag may problema sa keyboard, especially kapag yung power button ay connected sa keyboard mismo mga kaibigan, no? Eh medyo magkakaproblema tayo dyan. Okay, so far so good. May light indicator. Ang kagandahan nito, nag-order na rin tayo ng panibagong keyboard. So try nating i-power on gamit itong ano natin, screw dyan sa may gilid. Tignan natin kung nandito yung power button din niya mga kaibigan, no? Yan. So dito sa gilid, dito sa dalawa. So nag-turn on siya. Meron ng light indicator. Okay. Nag-turn on siya. Sa gilid lang yung prines natin gamit tong metal. Parang pagdidikitin lang natin siya. And pakita ko sa inyo, nag-turn on siya. There you go. So possible na problema din dito talaga is syempre yung dumi, hindi pa nalinisan yan dito sa fan. Hindi umiikot yung fan niya pero hindi kasi naka-connect mga kaibigan, kaya re-reconnect natin yan. At ang problema rin dito is yung keyboard, syempre. Kailangan na talagang palitan to. Ngayon, hindi tayo basta-basta pwedeng gumamit ng external keyboard kasi nga yung power button is connected sa kanyang keyboard. Now, kung hindi natin to papalitan ng bago, baka mamaya magloko na rin yung power button. So need natin palitan. Yan. So far so good. Nag-open na siya mga kaibigan. At yun, yung ginawa natin. Kuha lang muna ako saglit ng mouse para ma-shutdown lang muna natin. So yun, wala pa tayong masyadong maraming ginawa. Lucky touch lang mga kaibigan, parang magic touch. So I think the main problem na rin dito talaga na kailangan palitan is itong kanyang keyboard. So ngayon, i-try natin i-plug in ulit tong keyboard
tignan natin kung gagana pa rin siya. Pero I think gagana to, pero kailangan na talaga natin siyang replace. Shutdown ko lang muna. So, naibalik na natin yung kanyang keyboard. And plug in ulit natin to mga kaibigan. Kasi syempre nalobat yan. Yan, plug in na. And then gamitin natin yung kanyang keyboard. Still then, wala pa rin. Walang light indicator. So, naka-plug in na siya. Walang light indicator mga kaibigan. Okay, wala. As in, naka-plug in na rin siya. So, again, ulitin natin. Kung gagana ulit to nang wala yung keyboard, that means keyboard na talaga ang problema. Natin ulit yung kanyang keyboard, no? Pati yung kanyang touchpad, keyboard, removed. Yon, nag-on ulit siya. That means yung keyboard na ang problema, and this requires a replacement. So yan, grounded na rin yan, may problema na rin talaga. So ganun lang kasimple, no? Sa mga ganitong Asus kasi common yan sa mga keyboard. At ganun lang kasimple, yung pang check natin, pang diagnose natin mga kaibigan. Magic Touch yung ginawa natin today. Maraming salamat po sa inyong panonood, at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe.